ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Atin ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Mga manginuma sa pagprodukto sa mga kasapatan na quality ang ating mga kasapatan sa tanan na patato ng sakil ang bayan, mapadayon natin ang mga buluhaton para maasaka, mapaayo ang tanubasin sa ating mga major crops, particularly rice, na ginagamit din for staple food na mga pinalanggang ng mga tubusilyo. Ang mais, isa diyan na staple food sa ating mga communities. Minsan sa mga area kita na gina-develop ang high-value crops pag ang organic agriculture, mga climate resilient, kaya dinasundan natin din sa Municipal Agriculturist Office ang pag-implementar sa adaptation, mitigation, and initiatives in agriculture ng Department of Agriculture sa Nindot na klasisang programa na nagalantaw na climate-based na sabihin nalitawan ang mga kapwerdihan. Dina-ensure din natin ng ating mga pinalangga ng mga manginuma, mga stakeholders natin ang mananagat sa pag-ensure ng ilan din ng mga kananon considering na nag-aabot ang mga panahon na may mga kalamidad. Napataas-taas natin ang patubas ng ating umay sa nagbigang na cropping kaya nagbawi kita sunod sa kalamidad sa last year na nagpanubot man sa ating patubas sa rice. Napasalamat kita na with the Department of Agriculture Agencies na sigali natin na tagaan sa intervention ang support ng ating mga mangunuma sa mais. Sa programa sa Instituto na nagailuhan natin, na sundan natin na pagbuhan ang mga nabigad sa mais, particularly ang white corn, dahil daw dumaan na din. Hindi na dumalo ang mga nabigad na kita ko dito sa bukid. That's why the great appreciation sa DA RFOC with Dr. Dennis Arcia na sa iyang napagsabat sa letter event sa natin na nagligan na pinalanggang mayura Honorable Madina Maramuna Upo na ipanamuon natin ang panibason sa mais. Ang Rice Cluster Program, usan siya sa programa na open strategy and approach na sabihin ang ating programa tanan sa RCEP, Rice Competitiveness Enhancement Program, na hapos manginibukol na natin mga leaders, mga chairperson na natin nagkalainain na mga rice-based associations na natin update sila. Not just only sa programa, kundi man technical update
nasa doon ng yung climate resilience ang mag-guide natin sila kaya pinanganon din ang condition expansion support towards dito sa ating mga mangunubang na pinanandun expose ang ating mga agriculture. That's why we keep on reaching out sa ating mga associations din sa Tuboso. Tungkol sa mga previous calamities, madami ng mga lugar na nagkalatumba, kag ginainforma natin kay tungkol ang Tuboso ng fourth largest coconut producing municipality with the Bureau of the Philippine Coconut Authority. Ginaamat-amat natin na if possible kami na dinapipos natin tulisan ang mga gulang ng mga lugar can i-replace ang mga kalibuhan na napiyado sa mga kalamidad. And with all other agencies, particularly the Provincial Veterinary Office and with DA, ang ating livestock and poultry industry sa aming diri na pag-resugot, sa aming diri na paglantaw sa development agenda sa Banwa, diri makabawi ang ating mga mangunuma sa pagprodukto sa mga kasapatan na quality ang ating mga kasapatan. Karabaw, baka, kag ma-improve ang mga breed sa ating mga local na mga breed sa mga kasapatan. Kay gapati kami ang local economy sa Tuboso sa agricultural fishery sector, ang sa livestock kay kung baligya daw dako ang ilang na maginansya. No, sa nindot din ang health and disease management with the Bureau with the Provincial Veterinary Office. Pag sa sininga tuig, we are so much grateful na isa ang Tuboso sa mga na-qualify sa lead program ng DA, amo na nga may aral kita nga ginapaabot na implementation sa Cattle Multiplier Farm. Kanindot na programa na ang Cattle Multiplier Farm will be a vehicle na papasanlog natin ang pagpadamo ng pag-improve sa breed sa mga kabakahan paagiman sa aton nga mga asosasyon. With the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, lumalantaw na aton din na ang aton vulnerable sector sa kalamidad tungod sa madamong nga bagyo ang iningaton mga mananagat. Ang alternative livelihood ginapropose ko din na i-enhance din sa ating mga fisher folk association kahit kung may mga bagyo, mga disasters, dapat may kuwaan sila sa ila mapag-adlaw nga mga basic needs kaya hindi sila makapalawod. So, pero naging main resources sa Yapo natin with coastal resource management and fishery program implementation with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ma-improve man natin ang ininga sektor natin. Ang isa na ginalaungan namin ang 2026 na naka-line up na program with AMAD, Agribusiness and Marketing Division ng DA, ang implementation sa livestock auction market. Bilang Vice President sa Provincial Livestock and Poultry Association of Negros Occidental, ako ang isa na nagaduso na pasalubon ang agribusiness and marketing intervention ng Department of Agriculture sa Bureau of Animal Industry because ang lang sanggod sa sapat but hindi sadyong ang ating marketing and agribusiness intervention. So, amoy na ang mga with other plans and programs ang ating bangko ng mayor, hopefully, mapanabi pag natin ka-aiming na ang third class and nanging second class municipality with the agri and fishery sector, dako ang iya contribution towards sa pag-asenso sa Tuboso na manging first class municipality na muna ang handon sa ating local government officials
headed by Mayor Richard Hauco. Appreciating everybody na nag-collaborate and nagugulog din sa among para inakanan will redound to agricultural inactivity and food security program in Cebu. So, mayong hatyon, kan salamat din. It is common among families, especially in the countryside, to own several hectares of land. Mostly were inherited from the older generation and passed to the later generations. However, as time passes by, only a few of the current generation would have an interest on the vast land they have inherited. When in the early years, the older people are into acquiring vast areas of land, the younger people today would rather work in a rented space to earn a living. This is the case of husband and wife Jose Roy Dipon, a seaman by profession, and attorney Emeline Arboleda Dipon, a former Capiz Penro and the founder of the Tree Huggers Movement Incorporated, who owned a few hectares of land but would eventually buy the portions owned by their immediate families. They were able to acquire a total of 20 hectares of land. The problem, however, most of these lands used to be sugarcane and corn plantations. These are lands with no existing trees and other vegetation, as required by the prior crops. Seeing the sorry state of the land, they decided to start planting it with fruit trees, and with the help of a friend who offered them seedlings of cacao trees under a pay-later scheme, they made the first step of what is now a plantation of more than 3,500 fruit-bearing cacao trees, covering at least 4 hectares of land, and the planting continues today. They have also started planting other fruit-bearing trees. As Jose would say, they planted the cacao trees without any prior knowledge on how to take care of the crop and how to manage it. During the pandemic, Jose decided to stay for good and get serious with farming and cacao planting. He attended several trainings about cacao management and value-adding products. This gave birth to the Dariagan Arboleda and Dipon, or Dad's Farm in Barangay Old Gia, Maayon, Capiz. He encouraged his immediate families, who also own lands, to plant cacao trees, and the farm workers in the farm are his relatives, giving them the opportunity to earn income without staying away from their families. It was not a smooth sailing experience, however. They were learning along the process of planting the trees up to its fruit-bearing trees. Typhoon Agaton back in April 2022 battered most of his cacao trees, which made Jose frustrated. It was in one of the trainings sponsored by the Department of Agriculture Western Visayas. Jose's passion reignited after one of the speakers told him to consider his losses as an investment. While they have started producing tablea back in 2015, Jose and Emeline decided to start producing chocolates in 2022 after he retired working overseas. Today, Ogia, the chocolate brand, which got its name from their barangay, is seeing supply around Capiz and Iloilo. They have also brought their chocolates to Manila, especially during exhibits. Ang simpo gid lang niya ang nagtulod sa akon nga maggulpi untat sa pagka OFW pagkasiman tungod sang pandemic. Do nahadlok man ko nga at that time grabe gid ang infection sa all over the world. Nag-decide na lang gid ko nga maguntat kay tuod nakita ko naga-fruit na ang amon nga mga gintanong nga kakao matamat na gadamo dito na ko nagumpisa dayon nga
ibalik namon ang tradisyon sang pag-ubra sang tableya. At the same time, dito na ko naga-research upod sa mga taga-DA to add value sa kakao. So dito nag-umpisa na ang paglantaw ko sa fine chocolates na bean to bar. Sa umpisa, ang bulig nga una ginhatag sa akon sa DA is encouragement. Tungod nga nakaumpisa na kami, gindugangan na nila ang amon nga mga knowledge sa pagtanom, sa pag-propagate paged, kag ang isa paged is may mga interventions na sila like mga seminars. Dito giko na appreciate ko gid ang mga seminars kay kadamo-damo giko natun-an. Aside from that nga hindi gid ko ya nagdako sa uma, city boy ako ya. So wala gid ko idea. Ang DA lang gid ang nakahatag sa akon sang basic knowledge, kaga dito man nagumpisa ang akon nga love sa pagpanguma, no? Hindi lang nga mambal naton nga doon napilitan lang, kundi nga nagustuhan ko gid kag nahiligan ko na ang pagpanguma. Tag ang DA, madamo na sila sang ginpangatag sa akon ng mga sa amon nga pag harvest ining mga tree namon, ang mga water impoundment namon ining mga drums, ang rotavators, greenhouse, ang technical support, kag ining may mga ginhatag sila nga mga abuno man. On the other hand, their production averages 1,000 bars a month. They are now producing 70% dark chocolate, milk chocolate, dark chocolate with nuts, milk chocolate with nuts, white chocolate with cacao nibs, and keto sugar-free chocolate. In the recently concluded Cacao Congress in Cebu City, Dad's Farm Chocolate placed third in the Philippine First Flavored Tableya Making category out of 25 MSMEs in Waterfront Hotel Cebu last July 29, 2024. He infused red mullet, or oven-cooked salmonete, and nipa syrup in his Tableya entry, proving that the chocolates produced in Capiz are now at par with the quality of other established producers across the country. Through the High Value Crops Development Program, or HVCPD, of the Department of Agriculture Western Visayas, Dad's Farm received additional farm support and implements. HVCPD provided them a rotavator, greenhouse, solar plastic, and drums for water storage. These, along with several training programs on cacao production and value adding, are in place as part of the continuing support of DA Western Visayas to the cacao farmers. The region produces around tons of cacao seeds every year. Its growth has helped propel the agricultural sector as one of the main economic drivers in Western Visayas. This is your Department of Agriculture, Western Visayas. There was a time when calamansi ruled the orchards of Guimaras. Its scent, its promise, its profit. But as years passed, the trees bore fewer fruits. Pests, aging groves, and changing markets slowly pushed this once booming industry into the background. For decades, calamansi farming was a way of life in Guimaras. Families built homes, sent children to school, and supported communities, all with the help of the small but mighty citrus fruit. But nature had its way. Trees aged, pests spread, and many farmers turned to other crops, hoping for more secure returns. Still, the spirit of calamansi never left, and today, its story is being rewritten. Sa unaya, ang amon nga production sang kalamansi, syempre gamay akong pesa subong kay sa unaya
ng dapila pa man ang kapuno kag dayon ang amon nga mga bakal sa amon sang kalamansi amon nagyapon ang ginadala sa Bacolod kay ginadala sa Iloilo dayon mao nakita man namon nga daw nagaamat-amat man siya nami ang income tungod nga daw damo naman ang nakabakal kag tungod nga damo naman sa mga production sang kalamansi diri sa Guimaras ti amo na nga mga processing nga nga production ti amo na nga daw na-expand kami na sang amon nga nga tanom kag nakita man amon nga nami man ang income during sang peak season tapos damo man ang nagabakal ti amo na nga maka-income man kami kag mabawi man ang amon mga gasto sa abono kag sa patanom namon. Ang calamansi grower almost na 7 years starting until now. Ang pagkakalamansi ay kailangan hands-on, tiyaga, tapos dedication sa pagkakalamansi. Tapos sa una, ang kalamansi sa mga seasonal lang sila compare now. Kailangan may technology nga bago nga technique nga mapabunga mo sa off-season. To bring calamansi farming back to life, the Department of Agriculture, through the Provincial Office for Agricultural Services, or POAS, stepped in with more than just seedlings. They brought technical know-how, a roadmap for recovery, and a renewed sense of purpose. From providing quality planting materials to hands-on training in pest management and tree rehabilitation, POAS helped transform struggling orchards into thriving farms once again. Farmers also received post-harvest training and access to support facilities, making sure every fruit harvested is fresh, clean, and ready for the market. Okay. Now, for the specific intervention sa calamansi industry sa probinsya sa Guimaras, the Provincial Office for Agricultural Services is crafting a roadmap dated 2025 to 2029. Now, this roadmap will give the direction sa aton nga calamansi industry sa probinsya by identifying the challenges and what would be the specific intervention would become up. So we conduct focus group discussion with the calamansi growers para nga sa ila mismo magahalin kung ano ba ang problema, ano ang ugat sang problema nila, kag amo na siya ang hatagan sang solusyon sang probinsya sang Guimaras. But no intervention works without the hands and hearts of farmers. They are the real drivers of revival. Working together through cooperatives, they embraced better practices. Their dedication is now bearing fruit. Si GBMPC nakabuligid sa calamansi farmers ang Guimaras paagi sa pag-extend sang loan para nga ma-avail sa mga members sa maintenance sang ilang mga calamansi plantation kag mahatagan man sila access sa market na kung sa diin may kita weekly nga cluster scheduling para sa baligya sang ilang mga fresh calamansi sa kay GBMPC. Today, Guimaras farmers are doing more than just selling fresh calamansi. They're creating value. Juices, concentrates, and a variety of delicious delicacies are now part of their product lines. With support and training, they've reached pasalubong centers, groceries, and even online stores. Farming has become agribusiness. Ako isa ka calamansi processor sa Barangay Rizal, Hordan, Guimaras. Ang akong association, iya sa Guimaras Herbal Growers Association,
kag Poblacion Farmers Association sa Hordan. Mga supply sa kalamansi ginakuha ko sa among mga members na nagaproduce sa mga kalamansi growers. Inspired gid sa akon sa pag-produce ng kalamansi, pag-process ng kalamansi juice. Amo ang pagbulig sa akon mga member farmers nga pag mag-oversupply ang kalamansi, hindi sila madunutan kag hindi makadto sa wastage ang ilang mga product. And along the way, nakita ko ang needs ng kabataan nga kinahanglan ma-avoid nila ang mga sodas. So, nag-decide ako nga mag-supply sa central school, sa mga elementary school children. And nakabulig man, more or less nakabulig na sa akong income. Aside nga ang kabataan, makainom sang healthy drinks. But revival is just the beginning. To keep the momentum, the Department of Agriculture and POAS continues to lead the way, helping farmers integrate calamansi into diversified farms, improving nursery operations, and strengthening market access. It's a long-term vision of sustainability, where tradition meets innovation and every orchard becomes a livelihood for generations. So, in terms of the challenges in the low yield production in calamansi industry in the province, the provincial government procured a farm production inputs like the organic and inorganic fertilizer. So, pag ma-identify na namon si farmer, we're going to go mag-visit sa ilang farm, i-assess namon kung ano ang really nga needs nila. Tapos dira kami maghatag sa amon nga specific nga intervention based on the actual scenario sa ilang farm. Through POAS, may ara kami sang naka-reserve nga buffer stocks of the pesticide and insecticide. So ang himuon lang ni farmer is mag-submit siya sang report nga may infestation sang specific nga peste sa iyang kalamansi, and then ang POAS is magakadto sa ilang farm ka maghatag sang nagakaigo nga technology upod na ang mga pesticide and insecticide. Limited market access. Amo na siya ang isa ka dako gid nga challenges nga ginatubang sa aton nga kalamansi growers diri sa probinsya. But sa liwat, nagapasalamat kami sa Department of Agriculture through High Value Crops and F2C2 nga sila naghatag sang processing center diri sa isa ka cooperative sa probinsya sang Guimaras. Now, ano ang makabenepisyo sina? So, ang mga farmers naton sang calamansi growers is direkta nga pwede makabaligya sa cooperative, which is the Guimaras Brethren Multipurpose Cooperative. And then, the Guimaras Brethren Multipurpose Cooperative, amo na siya man ang mag-cater sang other nilang nga supply, kaya ginabaligya mo na siya outside in the Guimaras. So, ang role ni province is to connect the farmers into the cooperative. From struggle to strength, from decline to resurgence, calamansi in Guimaras is more than just a crop. It's a story of resilience, reinvention, and the enduring spirit of a farming community that never gave up. The future is bright, the fruit is green, and the comeback is real. Raising livestock is a demanding but rewarding way of life. From the quiet hours of dawn to the bustling activity of the market, every step requires dedication and skill. Today, we take a closer look at the journey of a hardworking farmer as they tend to their animals and bring them to the Leon Livestock Auction Market. As early as 12 a.m., Manong Edwin wakes up and ready to begin his day. He carefully prepares his livestock for transport, ensuring they are in the best condition for the auction market. By 1 a.m., he and his team pull their stocks, making their way to the Livestock Auction Market, or LOM.
Selling livestock is not just about bringing animals to market. It's about careful selection and preparation to get the best price possible. Sellers and buyers start arriving, eager to engage in the bustling trade. Each livestock is carefully weighed on the digital weighing scale. After weighing, every animal is assigned a number, making it easier for buyers to track their chosen stocks. Pag-abot isang baboy, before siya ikiluhon, gina-check anay ang iyang barangay certification. And then, hindi, why isang kiluhay nga matabo unless nga why pa maabot ang buyer. At saka, while nga nagakilo, katanaw man ang mga farmers na kung sabihin, mabalaan nila kung pila ang kilos ng ilang baboy. After that, ang aton nga kuha, ang aton nga buyer, makuha siya sa cash tickets o kung ang weighing slip nga sa diin dira ma-indicate ang kilos ng iyang baboy para nga i-presentar sang tag-iya sa buyer nga amo na ang kilo sa iyang baboy para nga ibayaran. The livestock class and weight are recorded for transparency and accuracy. At a livestock auction market, each stock is meticulously inspected by potential buyers. Every detail, from size and weight to overall health, is carefully evaluated. As the bidding process unfolds, buyers compete for the best livestock. In the end, the highest bidder secures the stock, ensuring a fair and competitive marketplace. Ang advantage kid ma'am kay man sang before ang mga baboy yawan kami ka pangita kang amon nga kung sinoong mabakal usually ga sa tinda lang ang dalaganan ka no mo gadlagan ang tagiya sa market then ipa sa manog iyaw. Unlike subong kung may auction market may mga buyer kita halin sa sagwa sa mga city pag sa ibang pang lugar nga nagakadto diri. So hapos lang gid ang pagbaligya sang baboy ka mga tao diri sa Leon, usually mga member. Ang LEPA kagang mga member ya nagapasalamat gid sa LOM kay man naging matawhay, naging mahapos amon kung paano namon ibaligya ang amon mga baboy kagang presyo hindi kami mapirdi kang presyo sa pagbaligya ka baboy. Kay man sa una, ang baligyaan ay pamata lang, tapos isa hindi pa sigurad ang kung pila kiloya. So, kung sumawon mo kisa sa may kapital mo ngagin isa per day ka pa. Unlike Melo, makakita ka mga buyer nga alin sa gwa, kag hindi masyadong mag-stagnant amon baboy dire sa Leon. Kaya siyempre may mga buyer kita kay kung ang tinda lang hindi man kasarang itong kaya sa pagkadamo ka hagrisya dire sa Leon. A long-standing tradition of livestock trading thrives in Leon, Iloilo. Established in 1978, the once named as Carabawan has evolved into a vital economic hub, the Leon Livestock Auction Market, supporting farmers, traders, and the local government. From January to July 2024, the Leon Livestock Auction Market recorded a total transaction value of 177,740,900 pesos. The highest revenue came from hogs, contributing 78.1 million pesos, followed by cattle at 62.2 million pesos, and Carabao at 33.6 million pesos. This continuous economic activity highlights the market's vital role
in sustaining local livelihoods and regional agricultural growth. Just to give you an idea, Leon, before we have challenges facing in the management of our livestock auction market. Well, one of those is the limited facilities that includes the shed, and then the problem on drainage, and then the manual weighing, of course. Before we've been doing that, and also the limited access of the traders, because of lack of promotion. And we have a long duration of transactions during that time. It took the personnel around 10 hours, just to complete the transaction, or just to just to give the services to our clients as well, and also a limited revenue. I am appealing, nagapangabay ako sa mga pumuluyo natin sa Banwakang Leon that buruligan natin dyan. Not only nga nag-benefit kita, kang atin nga pangabuhian di dyan, kag ang atin lagi kada ginalantaw nga mas makabulig pagid sa economy kang atin pumuluyo. Kami naman di dyan sa munisipyo lokal kang Banwakang Leon, rest assured that we will do our best as mayor of this town. Himuon naman ang tanan-tanan para mas ma-improve pagid kag kilalahan ang Banwakang Leon, not only the summer capital of the province of Iloilo and the fruit and vegetable basket of the of Iloilo, but the livestock hub of the province and the whole Philippines. From a small trading post at the back of the municipal hall to a thriving livestock auction market in Barangay Talakungan, Leon Livestock Auction Market has continuously adapted to the needs of farmers and traders. With the support of the Japan 2KR project and local government investments, the market has undergone major upgrades. Part of the consideration why ang Leon was considered as a livestock hub is the population of the livestock in Leon. Actually, if we try to look at statistics, would say that municipalities of Leon and Cabatuan are the major livestock producers in the province of Iloilo. Sa tulad, makita natin ang mga improved infrastructures, makita natin ang ating administration building, court na siya, mga cater na siya, damo ang numbers ng mga clients natin na makasansak, rain or shine matana. We have our fences, na makasecure kang ating mga clients and our livestocks. And makita man natin sa tulad, simentado rin ang ating selling area kag ang mga dalan. So very comfortable rin mag-transact ang ating mga farmers and traders sa ating livestock market. Secondly, ang ating improved nga animal shed. So makita natin nga mas organized rin ang ating livestock market. Naka-separate ang mga large ruminants natin ng cattle ng Carabao. So may area mata na nga allotted for hogs, for goats, and for our poultry. So tulad, we're very fortunate na may digital lang kita, and calibrated nga weighing scale. So sabihin na mas transparent punta na in terms kilo, makita na di farmer once kilo ng sapat, kag mismo si buyer makita na kung talaga kilo ka sapat. And we have also our improved system of operation. So kanakauna gaw sa kami alas 4 pero nag-end kami alas 2, alaw na. But for now, nag-end ko sa kami alas 4, nagatapos kami 7 to 8 a.m. So mayroon so part yung mga transactions ng mga baka na nag-rin dyan subject for pick up rin kang mga buyers. So makita natin na may improve sa transactions. It's because ang mga documents na kinanglanan ni buyer or ni farmer, di dyan na mismo may issue sa livestock market natin. So di dyan na presence ka natin yung municipal treasurer's office sa pag-issue ka mga certification, di dyan natin yung municipal agriculture office, ang atin yung PNP na mag-issue. So one-stop shop na diyan available mismo sa atin ang ating improvements sa ating livestock market na bulig sa ating mga livestock raisers at the same time sa ating mga buyers. Sa ating livestock raisers, halos tanan tulad nga ginadara dito sa livestock market at mabakal. It's because ang mga buyers damo rin na ganyan na magkadto sa Leon para magbakal.
So, and then, luwas sa Tagaliwan, damo naman ng mga adjacent municipalities, no? O iba-iba ng mga provinces sa Dakantor, dito para idigya lagi ng baka nila. So, mas healthy rin subong ang transaction no, sa ating livestock market. It's because damo rin ng supply, at the same time, damo rin ng buyer. Okay. So, in terms of sustainability, no, ang ating local government unit, nag-appropriate ng kang budget no, para sa maintenance ng operation, no, kag-facilities lang natin yung livestock market. So, this is why, every year, mga development kita ang makita sa ating livestock market. And nag-focus man si ang ating mayor sa mga personnel kung saan diin nag-provide the batang ita diyan no, kaplantilya na mag-operate no, o mag-handle kang ating livestock market. So we have 5 personnels no, na na-assign diyan and under the sa management no, kang Municipal Agriculture Office. Yearly, nakakanda kami kang assessment no, together kang ating tanang stakeholders, nakakanda kami meetings, no, paghinunanan with our traders, with our buyers, with our livestock raisers, so kung paano mag-improve no, ang sistema kag management kang ating livestock market. With over 8.7 million pesos in funding from both the Department of Agriculture and local government unit, the Leon LOM now offers organized trading, enhanced security, and modern facilities that ensure fair and efficient transactions. So primarily, ang amon nga office is in charge of the collection of all income related to the auction market. So may mga employees kami, may mga personnel kami nga naka-field dito, kag sila ang nagapang issue sa receive sa payments and naga-issue sa resibo or cash tickets sa mga sa mga payers or mga clients natin dito sa market. At the same time, kami man ang nag-record ng income, kag nag-monitor ka income, kag kami man ang nag-deposit ka income sa banks natin. So, for auction market, nag-collect kita kang entrance fees sa mga nagasulod ng mga ruminants, minatawag ng dano. And then, nag-collect man kita kang weighing fee. So, kung magamit sa nakakiluhan para magpakilo, nag-collect man kita. Also, yardage and transport fees. So, mag-in and out gani ang mga ang mga baboy or baka, nag-collect kita kang transport fees nanda or transport clearance. And may man kita, ownership. Kung magpa-transfer ka, ownership, may ginabayad man. And kung ako magpa-certificate of ownership, at also magpa-transfer kang ownership, may ginabayad man. So, ang ownership kag transfer, mostly regulated by Bureau of Treasury. So, may share si Banwa, may share man si Bureau of Treasury. Sa lang sa transfer of ownership lang ang mga cattles natin. So, firstly, ang sa transparency, what we did was to put tarpaulin na signage outside in the loan. No? Kung makakanto ka mo dito, you will see. So, nakabutang dito specifically kung pila ang ginasukot for entrance fees, pila ang ginasukot for transfer, para transparent sa mga pumuluyo kung pila inabayad dapat. No, para ma-avoid ang mga overcharging. And also, gina-remind din naman ng mga nag-post man kami dito nga always ask for receipt. So, this is to ensure na kung anong ginabayad ka mga farmers or mga pumuluyo, nagasulod kita na sa may kang banwa, sa tundo ka banwa, no? Para magamit natin sa mga feature ng mga projects. So, ang part ko nga ito ng income sa atin nga auction market is exclusively used sa market na mismo, no? So, wait na nag-impon. But part of it, nag-impon na sa general fund ka munisipyo. So, for example, mga entrance fees, kag mga kilo, ang makulit naman din dyan, ginabalik din naman to reinvest sa may auction market natin. And also, aside from that, ang mga pundo nga halin sa national na ma-receive natin, ginaano man natin to improve ang ating auction market. Once a stock is sold, it is transferred to the holding share while necessary documents are processed. Before finalizing the sale, sellers and buyers must complete all required certificates, permits, and clearances. These include the disinfection clearance, animal health care certificate, and the local transport permit. Additionally, necessary fees such as the permit fee, municipal business tax, garbage collection fees,
and environmental fees must be settled. With all documents and payments in order, the transactions are completed, ensuring a seamless and efficient livestock trading process at the LOM. Behind every thriving livestock market is a team working tirelessly to keep things running smoothly. From ensuring fair trade to helping farmers and buyers connect, the Agribusiness and Marketing Assistance Division of the Department of Agriculture Western Visayas plays a key role in making the livestock auction market a success. So we have different livestock auction markets region-wide and dalawa sa ating mga auction markets or LOMs are being modernized with the help of the Department of Agriculture, AMAD, BAI, and of course with the help of Japan to KR. Isa mo dito yung Leon auction market at isa yung Sibalong auction market sa Antique. So we are regularly conducting progress monitoring ng ating project given it's a very important trading center for our livestock animals, especially dito sa probinsya ng Iloilo. And as our indicator sa kanilang performance, we are regularly monitoring the transactions, yung volume ng transactions natin sa auction market. We are also coordinating with BAI when it comes to animal welfare. So kailangan natin i-secure na yung mga animals or livestock na dinadala sa ating auction markets are properly proper yung handling. So, isa yun sa ating sinesecure. So, part yun ng ating capacity enhancement sa ating mga management team or staff doon sa LGU Leon. Mayroong tayong allocation when it comes to repair and maintenance. So, kailangan natin i-repair and maintain ang ating system, the facility, because it's a shared facility for our livestock industry players, especially for our farmers, na napupuntahan silang tamang auction market to give them the right compensation and pricing sa kanilang animals. So we're also securing with our AMAD that we're conducting annual assessment and monitoring and planning workshop with our auction markets region-wide. So Leon is really playing a pivotal role when it comes to the livestock industry. So they already established the role as one of the most important trading centers. So, hindi lang Leon municipality or ang nag-trade dira. So, neighboring municipalities are coming there because isa sa mga advantage natin as what I've mentioned is yung transparency when it comes to the weighing sa ating mga livestock na pinapasok sa ating auction markets. The Leon Livestock Auction Market is where farmers and buyers meet to ensure fair trade and sustainable livestock production. Salamat sa mga CDE, sa MAU, sa mga personel dyan, na kung ano may problema sa baka, kung masakit, kung purgaan, kung anong problema naman niya, daw na tawan na ti aksyon, kaya suportado man da. Kung problema, ang amo niya kani nga, dapat tiya nga buwan nga, isa pa mirma naman, agpo-prinsipyo para sa pulis, pitlaga may ada pulis ni Gagdor niya naman, kay para biyay lang, for the shipment, available, so para okay, may problema naman dyan, baka iti ang tao sige man gapon nga balik ka. As the Leon Livestock Auction Market continues to grow, it remains a pillar of economic resilience and agricultural progress in Iloilo. Through collaboration, modernization, and the commitment to sustainable farming, it serves as an inspiring model for other communities in the country. Hatid
Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya at agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.